Sa kabila ng katanyagan ng pamilya, walang hiling si Talia kundi ang magkaroon ng maayos at tahimik na buhay. At ang tayong gustong gawin abutin ng kanyang mga pangarap na alam niyang ikakasya ng kanyang pamilya, mas lalo ang kanyang papa. Pero isang pagsubok ang kanyang pagdaraanan at kailangan niyang harapin. Yun ay ang ikasal sa lalaking hindi niya mahal. Maria Talia Montejo, isang masayahing babae at sinasabi ng karamihan na nasa kanya ng lahat na hinahangad ay isang dalaga, lalo na masungkit niya ang korona ng Miss Universe. Meron siyang pamilyang sinusuportahan sa mga kagustuhan niya. At kahit nga buong pamilya niya ay mga doktor, siya lang ang bukod tayong hindi sumunod sa yapak ng kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng yaman at impluwensya ng pamilya ni Talia, hindi niya alam na sa ilalim pa ng napakalaking sindikato na pinamumunuan ng isang arroganting mafia boss at may bukod tayong nag-iisang anak ito na si Vladimir Doralte. Binata na nangunguna sa industriya ng negosyo at marami ng babae ang pinagkasundo sa kanya, ngunit gumagawa siya ng paraan para hindi matuloy. Walang alam si Talia na pinagkasundo na pala siya ng kanyang magulang, kaya nang umuwi, nagulat siya at naguluhan kung bakit. Ngunit isang araw, natuklasan niya ang dahilan. Ang mga ginagawa ng kanyang pamilya ay taliwas sa inaakala niyang maayos sa mga ito na nagsisilbi sa bayan. Gustuhin man niya o hindi, ikakasal na siya sa bachelor na maaaring pumatay sa kanya, or she might change him completely. Secretary Phillips VOV. Nalocate na namin siya. Nasa local bathhouse at secured na area na siya, hindi niya napapansin. Master Vladimir? Umangat ang kanyang paningin sa akin, na kaagad kong kinayuko. Sumili ang madalimonyo ng ngiti. Halo-halong emosyon sa kanyang mga mata. Pakiramdam na napaglaruan, niloko at tilanggihan ng kanyang asawa. Local bathhouse? Ang lugar ko sa niya gustong magbuntis. Hindi masamang ideya. Saka nito nilagok ang alak. My dad wants a grandchild. Bakit di ko nga pagbigyan? Saka siya humalakak na parang may masama nga naglalaro sa kanyang isipan. Call my wife's personal OB. I need to ask if my slot is in heat. Agad na kumilos ang isa sa assistant nito at inabot ko naman ang botelya ng alak para salinan ng baso niya. My wife badly needed to be tamed by filling her womb. She likes kids, right? Talia's POV. Dinala ako ng aking mga paa sa isang local bathhouse na hindi ko alam kung talaga bang makakatagpo ako sa mga humahabol at naghahanap sa akin. Napabago ko nga si Vladimir at sa mismo ang bumuwag ng sindikato na pagmamayari ng kanyang ama. Ngunit hindi ko inaasahan na ginawa niya ito dahil nahulog ng loob niya sa akin. Kagad ko namang tinanggihan ang pag-ama niya na nararamdaman sa akin dahil hindi maaari. 2 taon na lang magiging ganap na akong madre. At ang pagbabago ni Vladimir ay isang layunin ng kumbento na tinanggap ko ang tungkulin. Hindi ko talaga inaasahan na mahuhulog ang loob niya sa akin. Kaya tumatakas ako ngayon. Hindi ako maaaring bumalik ng kumbento dahil sinabi ni Sister Ada na nakapaligid ang tauhan ni Vladimir sa buong lugar. Ipinaglalaban na din ng mga tauhan niyan tungkol sa peking pagpapakasal ko sa kanya. Tuloy naman ang isipan ko at pagod ang aking katawan upang makatakas lang. Kailangan ko talagang magpahinga. Konting pera lang ang dala ko at dito lang ako maaaring tumuloy at magpalipas ng buong gabi. 24/7 naman ang bathhouse na ito at marami nagpapalipas ng gabi dito. Sa tingin ko naman hindi maiisipan ng tauhan ni Vladimir na hanapin ako sa ganitong lugar. Hindi sapat ang aking pera para makabili ng maayos na hapunan. Tinapay lang sapat na yun sa akin. At nang matanggap ko ang order ko, pakiramdam ko talaga ang layo na ng talo noon kesa ngayon. Isang beauty queen na pumasok sa kumbento at ngayon pilit na kinukubli ang sarili. Palingalinga ako sa paligid habang kumakain. Walang senyales na nasa paligid ang tauhan ni Vladimir. Nang biglang may lumapag pa na isang tray sa harapan ko. May nagpapabigay yan sa'yo. Hindi sapat ang kinakain mo para sa buong magdamag. Yung anin na nasa counter kanina. Magtatanong sana ako kung sino pero tinitikuran ako nito. Dahil marami pa nga nakapilat nagbabayad na binili. Ngunit tinitigan ko lang ang tray na yon dahil baka nagkakamali lang ang ali. Pero na makita niya kung hindi ko yung ginalaw, muli niya ako minalikan sa mesa. Hoy miss, huwag kang magsasay ng pagkain dito. Nakikita mo yon? Isang karatula na kapag hindi mo inubos yan, 10 beses mo yung babayaran. Ano? Akin po ba talaga to? Sino pong nagbabigay? Sa'yo yan, yung isang matandang babae kanina. Matandang babae? At naalala ko yung matandang babaeng tinulungan ko nga sa kalsadang tumawid kanina. Yung may malaking pong hikaw? Oo, tumpak. Kaya kainin mo na yan. Nang matulungan ko nga sa pagtawid ng kalsada, yung matandang babae, kahit alam ko may humahabol sa akin. Na makatawid kami, binibigyan ako nito ng pera, ngunit kaagad ko namang tinanggihan. Hindi ko inaasahang sinundan ako nito. Sa tray,
Naroon na isang bote ng gatas, nilagang itlog, inihaw na barbecue na nasa counter nga, saka salad na mapapangiti ka na lang talaga dahil yun ang paborito ko. Hay nako, siguradong malaki ang binayad dito ng matanda para sa akin. Kinain ko na lang at inubos ko nga. Na makalabas sa pantry, napagdesisyonan kong maligo muna bago natulog. Pagdating ko sa paliguan ng mga babae, ang daming nakapila. Napabuntong hininga na lamang ako hanggang sa nakaramdam ako na medyo pagkahilo. Dala yata ito ng pagod kaya napahilot-hilot ako sa aking leeg. Bahagyang napapikit hanggang ako na nga itong papunta sa shower na biglang may sumigaw ng kinalingon ko. Mga lalaki nagsipasok at kanya-kanyang hinila ang mga babaeng nakapila o kahit man lang yung di pa nakakatapos maligo. Kilala ko ang mga tauhang to. Hindi ko na mamalay na hulog ko na sa sahig ang tuwalya sa kasabon na gagamitin ko sana. Dahil lang makaladkad nila palabas sa mga taong naririto, humarap sa akin si Secretary Philip. Bahagyang napay ko. Miss Talia, mas makabubuting sumama na lang kayo sa amin ng maayos. No, this is the perfect place to do the dirty things. Mr. Duralte, sambit ng dalaga. Now you understand, hindi ka makakatakas sa akin. Saka ang umisito at nakapakong paningin sa aking mga mata. Bigla namang sumakit ang ulo ko at sobrang nahihilo talaga ako. Masarap pa yung paborito mong fruit salad na merong ube? Mr. Duralte, saka ako napagtanto na kagagawa niyang lahat ng yon. Anong nilagay mo? Don't worry, Talia. Pupukawin lang nung nakatagong init sa iyong katawan at kailangan mo pa-cooperate sa akin. Kaya't napatras ako na humakbang na siya papalapit sa akin. Napatali ko na rin sa Secretary Philip at tahimik na lumabas upang isara ang pinto. Anong binabalak mo? A wife should give her husband a pleasure. At hindi pa natin yun nagagawa, Talia. Hinubad nito ang coat niya. Binuksan ang butones ito sa collar. No, wag. Hindi mo yun maaaring gawin sa akin. Asawa kita. Whether you like it or not. Don't worry. Masasarapan ka rin at hahanap-hanapin mo. Wag, please. Ngunit lalo lumaki ang iting tagumpay ni Vladimir. Wala na din akong maaatrasan hanggang sa tumampad nga siya sa harapan ko. Nang natataranta na ako, may nagalaw ako upang bumuhos nga ang tubig sa shower. Kaagad naman akong hinila ni Vladimir at kinorner sa dingding. Niyapos ang katawan ko ng mga malalakas niyang bisig. Inangkin ang labi ko at wala siyang pakialam kung pareho na nga kaming basa. Pilit kong tinutulak ito at tinatanggihan ang halik niya. Pero sa pagtanggi ko, parang tumutugon ako sa kanya. Hindi ko namamalayan, dahan-dahan ang gumagalaw ang mga kamay ni Vladimir sa katawan ko. May kung anong kuryenteng dinudulot to sa akin. Yung lakas ko, bigla na lang nawala at pinagtataksilan ako ng sarili kong katawan. Nagpaubaya at tuloy ang nilupig ni Vladimir ang pagkababae ko. Talia's POV. Every young girl's dream of being crowned as a beauty queen. Kaya mga kasamaan ko ngayon sa pageant na ito, nakikita ko mga version nila ng bata pa sila. Nangangarap na makarating sa napakataas na entemblado ng mga beauty pageant, ang Miss Universe. Kinakabahan ako na sobra. Halos nga hindi ko na maisot ang hikaw ko dahil mamaya lang sa sabak na ulit kami. Kinakabahan man, ngunit may isang himalang nangyayari sa akin. Kinakabahan ako kapag nasa backstage at kapag nasa stage niya. Alam ko ito na ang huli kong pagkakataon para ipaglaban ng corona. Isang laro na lahat kaming naririto'y minimiti ang corona. May kanya-kanyang pinagdaraanan at may kanya-kanya ding pag-aalayan. Ginagawa ko ito para sa mga napaka-supportive kong pamilya. Kahit anong gustuhin ko, handa silang sumuporta at ibibigay ang makakaya nila. Kaya naman, ibibigay ko rin ang lahat na makakaya ko. Hindi ko man lang inisip na hindi para sa akin ang corona dahil yun ang pinunta ng karamihan dito. Ako, si Maria Talia Montejo, 25 at iwinawagawi ang bedda ng mga single. Yeah! Sa wala naman sa akin nagtangkang maligaw eh. Dadaan muna sila sa pamilya ko bago ang ligaw. Yun ang respeto ko din na kagustuhan ng aking pamilya. Sa totoo nga, wala naman ako napupuso ang lalaki talaga. Siguro, nais ko lang makita sa lalaki yung katangian ng aking ama. Maalala, maalaga, magalang, mapagmahal na asawa at ama. Higit sa lahat, napakasipag niya. Lahat ng kasabi ng kapamilya ko, hindi ko naman sa pinagmamayabang, masasipag sila mga doktor at doktora. Kaya marami nagsasabi, hindi man lang dumanas ng hirap pagdating sa pera ang pamilya ko. Sa totoo lang, dahil yun sa kasipagan ng aking ama. Kasipagan lang talaga ang susi para umangat ang isang tao. Idagdag pa natin ang pagiging masinop. Batch 3. Hurry and prepare yourself at the backstage. Sigaw na nga ng coordinator. Isang titig sa salamin, muli na naman akong umiti. Kakayanin natin, Talia?
Dr. Walter's POV. Doktor ako, pero hindi ko mapigilan na kabahan para nga sa anak kong si Talia. Wala kami sa lugar mismo ng pageant niya dahil nga meron kaming kailangan tapusin at ilang deadlines na dapat hindi namin mabigo ang umaasang kliyente. Nakatitig kami sa malaking screen. Narito ang buo kong pamilya, pera nga lang kay Talia. Ngunit kasama naman namin na nasa ng pag-unlad ng pamilya namin, si Mr. Daniel Doralte. Kung wala siya, walang ngiti ang labi ng aking asawa, walang proteksyon sa aking mga anak, at lalong-lalo na wala ang masiyahin kong anak na si Talia. Lumabas na muli sa stage at kanya-kanya nga nagpakilala. Nang ang anak ko na nga, makapagpigil ni nga pero mapapaluha ka na lang talaga sa ngiti ng bunso ko. Masaya ako at lumaki siyang ganyan. Walter, napalingon ako kay Mr. Daniel Durante. Baka sa mukha niyang kasungitan, ngunit halata nilang katandaan ito. Malakas pa siyang tignan pero ilang operasyon na rin ang pinagdaanan ng katawan niya. Agad na sumulubong sa akin ang usok ng tabako niya. Sa pamilya mo, siya na lang walang silbi sa organisasyon. Ngumisi ito, ngunit may sinabi sa akin ng asawa mong napaka-interesante. Katabi ko lang ang asawa ko pero hindi pa rin inaalis ang paningin kay Mr. Daniel, ang tinagura ang pinakamakapangyarihang mafia boss, na kahit otoridad sinasanto nga siya, kaya wala akong magawa kundi sumang-ayon sa mga kagustuhan niya. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila ng asawa ko, ngunit parang may kinalaman ito kay Talia. Pinakailaman na niya ang buhay namin ng dalawa kong anak. Huwag naman sana niyang isali si Talia, ang bunso kong anak. Tingnan mo, ngiti pa lang ng anak mo, mananalo talaga siya. Napatango ako. Sayang nga ang kagandahan ng anak mo, kung maging doktora lang siya at abala nga magpa-opera. Sayang ang tindig at inosente nitong mukha kung gagaya din siya sa inyo. Nais kong magsalita. Alam ko ang ngisi ni Daniel ay mayroong kahulugan. Hindi yun maganda. Ano ba talagang pinag-usapan nila ng asawa ko? Ganito na lang, Walter. Kapag natalong anak mo at ibig lang sabihin di niya napatunayan ng sarili para sa titulo niyang inaabot, sa ayaw mo man o hindi, kailangan niyang sumunod sa yapak ninyong buong pamilya. Ano to? Napalingon ako sa asawa ko. Napatango ito. Hindi nakuha ng asawa ko ang titig na binibigay ko sa kanya. Ang akala ko'y napag-usapan na namin na si Talia, hindi namin idadamay sa hindi makataong ginagawa namin. Huwag ka mag-alala, Walter. Sa tingin ko, hindi ka malulugi sa arrangement na to, kaya huwag mong titigan ang kanya ng asawa mo. Saka napakagandang ideya nga ito, Carlota. Oo, Walter. Kung hindi nga papalarin si Talia, ang anak natin, unfair naman sa iba nating anak na may inaambag sa organization. Kailangan nilang sumunod sa atin. At kumpara nga sa kanyang corona, hindi ko siya pipilitin na maging ganap na doktor. Carlota, dismayado ako sa narinig ko. Pero kung papalarin, ipagkakasundo natin siya sa nag-iisang anak ng boss natin. Nakangiti pa talagang sinasabi ito sa akin ng asawa ko. Walter, inihingi ni Daniel ang paningin ko sa kanya, kaya agad kong itinago ang pagkadismaya ko. Kilala mo si Vladimir, nag-iisa kong anak kaya lang masyadong woman hater. Maarte pa sa babaeng usap-usapan ng mga katulong sa bahay. Saka tumawa ito. At kung papalarin ang anak ko, ikapitong babaeng ipagkakasundo ko sa kanya. At alam mo ba kung ano nangyayari sa amin? Saka pumapayag naman si Vladimir, ngunit gumagawa ng paraan para hindi matuloy. Heist, nais ko lang naman magkaroon ng apo. Maluwag na ang mansyon para sa akin. Nakakabingi ang sobrang katahimikan. Nais ko lang bago malagutan ng hininga makita ang apo ko o mga apo. Napakasarap nung isipin, di ba, Walter? Napaluloklaway ako sa aking narinig. Is this an arranged marriage? At kilala ko nag-iisa nitong anak. Kahit si Daniel, hindi niya ito kayang kontrolin. At ipapain nila sa kamatayan ng anak ko? Anong kalokohan to? Talia's POV. The name I'm going to announce will be crowned as the Miss Universe 2025. Yung suspense ng tunog at ang kamay na hinahawakan ko ngayon, pareho kaming kinakabahan at lalamig. Eto na nga, dalawa na lang talaga kaming nakatayo ngayon. Napapangiti kami sa isa't isa. Kung hindi man nga akong tawagin, ayos na yata maging first runner-up, diba? Not bad. Diyos ko po, kinakabahan ako na sobra. Alam kong kinakabahan din ng pamilya ko habang nanonood ngayon. Yun nga, sana wala silang operasyon. Kundi magagalit ako kapag inuna nilang makita ako kaysa sa pasyente nila. Huwag po kayo mag-alala. Sabay-sabay nating papanoorin ang sarili ko sa stage na ito. Pero sorry kung mabingi kayo kapag tumawa na naman ako na parang walang umaga. Ang mas naiirita talaga sa tawa ko, si Rebecca. Kung makatawa daw ako, parang di ako nanggaling sa pamilya namin. Sorry na, Ate Rebecca. Parang hindi doktora. Kahit papaano, loving is the best medicine para sa mga walang love life o toxic man yung love life nila. Nakakaganda kaya ang tumawa.
And the Miss Universe is? May mga sumisigaw ng bansang nire-represent ako. Pareho lang din ang dalagang hawak ko ang kamay niya. Nagkatunguan kaming dalawa. Kung sino man ang papalarin, siguradong maluwag na tatanggapin ng bawat isa sa amin. Hanggang sa narinig ko nga ang pangalan ng bansang inirepresent ako. Hindi ako makapaniwala. Sobra. Masaya naman nga akong niyakap ng kandidata. Mayroong ngiti sa kanyang labi at kanyang kinuhang sash sa kabuking nito. Masaya din akong nilapitan ng dating Miss Universe at nilagay sa ulo kong korona na minimithi naming lahat. Sa totoo lang ang akala ko hindi tutulo ang luha ko, pero tumulo. Para nga sa tinatawag na tears of joy. Sa nanginginig kong katawan, agad kong niyakap ang buki ko pagkatapos ng maisuot ang aking sash. Alam kong masayang-masaya nitong aking pamilya. Mga kababayan at higit sa lahat, ang pananalig ko nga sa pong may kapal na alalayan kami lahat sa bawat landas na tinatahak namin. Take your first walk, Miss Universe 2025. Walter's POV. Nakatayo na nga sa unahan ng maganda kong anak at isa ito ng kaguli sa corona. Pagkatapos na nalaman ko na walan agad ako ng ganang manood. Hindi ko tanggap na masasali bila si Talia sa napakagalong mundo na iniikutan namin. Patawarin mo ako, Talia. Patawan. Sana nga hindi nilang ikaw ang manalo. Kung pipilitin nga nilang mag-aral ng medisina, hindi ako papayag na makapagtapos ka. Akala ko talaga, hindi ka pag-iinitan ng boss namin. Napabuntong hininga na lamang ako. Nais kong lumabas sa silid pero hindi ko dapat ipakita ang pagkontra ko sa kagustuhan ni Daniel. Kung hindi, isang iglap lang mawawala ng magagandang bakas sa mga anak ko. O parang ako ang gumawa ng bagay na ikamamatay namin ng buo kong pamilya. Bakit kasi naisipan ni Carlota na sabihin kay Daniel ang tungkol kay Talia? Kailangan ko siya makausap. Pero hindi kami maaaring mag-away sa harapan ni Daniel. Talia anak, hindi pala maganda ang dala ng koronang yan para sa'yo. Sana na natili ka na lang sa bahay at wala nga pinapakitang katangian na ikakaayon ni Daniel. Kapag nanalo ka, ipagkakasundo ka sa binatang walang inilayo sa kanyang ama. Si Daniel mismong pumatay sa sarili niyang asawa at ayoko mangyari yun sa anak ko. Ayoko. Anong ginawa mo, Carlota? Usap-usapan ng paggawa ng para ni Vladimir o makaiwas siya sa pagpapakasal. Para sa kanya, panggulo lang ang mga babae. Para sa kanya, negosyong asawa nito. Sa 6 na babaeng itinakda sa kanya, 2 dito namatay sa car accident at si Vladimir ang nasa likuran ng lahat ng yon. Diyos ko po, sana wag niyong ibigay ang corona para sa anak ko. Napakabigat ng pasanin na naghihintay sa kanya kapag tinanggap nga niya ito. At ayoko may masamang mangyayari sa anak ko. Diyos ko po. Ngunit napapikit ako na aking mga mata ng si Talia nga ang nakasungkit ng corona. Masaya namang napanundag si Carlota sa kanyang kinaupuan, saka napapalakpak si Daniel. Narinig kong tawa nila na parang halakak ng demonyo. Kailangan ipaliwanag to sa akin ng asawa ko. Dapat hindi niya ito ginawa. Now, the deal is set and sealed. Nanalo ang anak niyo. So arrange marriage between my son and your daughter, Walter. Maraming salamat, Daniel. Si Ruth? Ako. Napatango na lang. Ano mo kayan, Walter? Nahuli ako. Ngunit kagad kong inayos ang sarili ko. Hindi lang ako makapaniwala, Daniel, na nanalo ang anak ko at mapapangasawa niya ang nag-iisa mong anak. Ganito talaga yung si Walter. Sa katunayan, nagagalak talaga siya ng sobra. Salo sa akin ni Carlota dahil napakakisig at matalinong binatilyo si Vladimir. Napakapalad ni Talia, ang anak namin, para siyang mapangasawa nito. Ipaparating ko agad sa anak ko ang kasunduan na ito. Daniel, walang kating tawag ko sa kanya. Sa tingin ko, mas makabubuti na pag-uwi na lang ni Talia sabihin niyo sa kanya. Why? Nangahamon ang tanong niya sa akin. Kilala niya ang sarili niyang anak. Marami ditong pinapatay si Natalia kahit pumayag pa ito sa kasunduan. Gagawin ni Vladimir ang lahat. Hindi lang siya matali sa bagay na hindi naman talaga nito nais. May balak din akong sabihin kay Talia kapag umuwi siya. Mas personal, mas mainam. May chance bang tumanggi ang anak ko? Wag kang tanga, Walter. Meron ba? Daniel, kuha ni Carlota ng atensyon nito. Hindi tatanggi si Talia. Sa katunayan nga may lihim na pagtingin si Talia sa anak ninyo. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko kay Carlota na ikinatawa ni Daniel. Ganun ba? O bakit ayaw nyo kagad sabihin? Inaalala ng asawa ko. Walang masigit pang magandang iaahin kay Talia sa pag-uwi niya bukod sabihin dito na ikakasal nga siya kay Vladimir. Carlota, hindi maggusto ni Talia tungkol sa bagay na to. Alam mo yan? Ah, sige.
Sasabihin ko na lang sa anak ko na meron na naman nga akong kakasundong babae para sa kanya. Hindi ko sasabihin ng pangalan at mas maganda siguro set up natin sila na mag-cross ang landas. Bilang regalo ko na rin sa anak ninyong matagal na palang pinagpapantasya ng anak ko. Sinabi mo sana na maaga sa akin, Carlota. Nang makauwi kami ng bahay, hinarang ko sa pintuan si Carlota na iniiwasan ako kahit na sa sasakyan. Sumakay ito sa anak naming si Rebecca, ngunit ngayon wala na siyang kawala sa akin. Wala na rin dahilan na nasa harapan kami ni Daniel. Carlota, Walter, pagod ako. Kung mag-aaway tayo ngayon, ipagpabukas mo na yan. Maawa ka, meron akong operasyon mamayang gabi. Kailangan kong matulog. Diretso niyang pagpasok sa sala na kagad naman kinuha ng katulong ang bag niya. Anong maawa? Sa ginawa mo parang ibinenta mong sarili mong anak. Pinag-usapan na natin na hindi natin babanggitin ang pangalan ng tayo sa organization. Ano to? Natigilan sa paglalakad si Carlota. Ngumisi sa akin. Kumain na muna kayo. Sinabi niya sa dalawang anak namin na nakasunod kaagad. Tapos na kayo mag-away? Damn! Daan ni Simon sa gitna naming dalawa at umakit na ng kanyang silid. Habang si Rebecca, si Talia ang pinag-aaway ninyong dalawa. Hula ko lang. Pero Dad, tama si Mama. Unfair naman na walang papel na gagawin si Talia sa organization na pinaglilingkuran natin. Saka huwag mo sasihin si Mama na ginawa niya to. Ginagawa niya ito hindi lang para kay Talia kundi para sa ating lahat. Ano lang ang mangyayari kung patuloy ninyong itinitikom ang bibig tungkol sa paborito ninyong anak? Ang unfair, sobra. Pag-isipan mo, Dad. At tumarap si Rebecca kay Carlota. Mom, magpahinga na kayo. Hayaan niyo na lang si Dad. Si Talia lang nakikita niyang anak at nakalimutan niyang tungkol sa amin ni Simon. Dadami na ang wrinkles niyo. Saka wala na yatang puso si Dad kung aawayin ka ngayon. Nakita naman niyang meron kang operation mamaya. At tuloy na nga ding umakyat si Rebecca. May puntong anak mo, Walter. Pamilya natin na masisira kung patuloy mong pinoprotektan si Talia. Saka tinalikuran akong muli. Carlota, ipaliwanag mo sa akin kung bakit sa dinami-rami ng bagay na maaaring gawin ni Talia para sa organization, ang maging asawa pa na nag-iisang anak ng demonyong si Daniel. Muli na naman tong natigilan sa paglalakad. Ano to? Ibinenta mong anak natin sa kanila? Sana nagsabi ka sa akin kung kailangan mo ng pera. Nalaman ko na malaking perang naiwaldas mo sa kasino noong isang gabi. Si Talia bang kabayaran? Hindi ka na naawa sa anak mo. Ako? Hindi naawa kay Talia? Saka napalingon to sa akin. Ibinenta kong sarili kong anak? Eto. At nakilakad ito papalapit sa akin. Ngunit na makalapit di ko naasang sasampalin niya ako. Itong kapalaran ang binigay mo sa pamilya mo. Tapos ang kapal ng mukha mo para sa akin isisi ang lahat? Ako pa talaga itong hindi iniisip ang kalagayan ni Talia. Walter, may dalawa pa tayong anak. Pareho silang hindi mo naprotektahan. Si Talia gumagawa ko ng paraan para may layo na madungisan ang kanyang kamay. Maswerte siya dahil magiging may bahay siya ng isang lalaki na malakas ang impluensya sa lipunang to. Hindi mo ba yung naiisip? Hindi ko ipinagbili si Talia. Buisit! Hampas niya ng kamay sa dibdib ko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hayaan mo muna ako magpahinga, please lang. Marami pa sana ako sasabihin, ngunit wala na nga nakalabas sa salita sa aking bibig. Siguro tinamaan ako sa sinabi niyang ako ang may kasalanan kung bakit nagkaganito ang pamilya ko. Talia's POV. Marami nag-abot ng pagbati sa akin. Matagal din ako nakapaghanap sa sarili kong privacy. Pagod at sobrang inaantok, ngunit bago nga ako magpahinga, nais ko makausap ang daddy ko. Sa totoo nga, nandito na ako sa banyo. Dala ang phone ko at syempre ang corona na alam kong matutuwa talaga ng sobrang pamilya ko. Binuksan ko ng phone ko. Maraming mensahe ako natanggap, ngunit may hinahanap ako. Yung galing sa pamilya ko. Wala. Bakit? Napakaabala ba nila sa mga oras na to? Siguro, ngunit hindi ako sumuko. Video call para mas mabuti, diba? Pero bago ako makatawag kay Papa, may nakuha ako mensahe galing kay Kuya Simon. Yay! Ang kuya ko na may toyo. Siya sigurong walang ginagawa ngayon. Ang sirang aning-aning, nasungkit ang corona. Proud ako sa'yo, bunso. Pahinga ka na. Abala silang lahat pero masaya sa tagumpay mo. Si Kuya Simon, snob na klaseng kapatid yan. Pero number 1 bully ko yan. Napapasnob lang dahil marami ang ginagawa. Kaya hindi niya rin magawang makapag-asawa dahil sa ginagampanan niya sa ospital. Napakasipag niya. Kasunod ni Papa. Napareply na lamang ako. Thanks, Abnoy. Uwi din ako kaagad. Can't wait na pakita sa inyo ng personal ang corona ko. Saka laughing emoji. Kay, meron ka namang homecoming. Tss, pahinga ka na. Ang sweet ni Kuya. Kinilig akong bigla. Tuloy para akong teenager.
Magre-reply pa sana ako na marinig kong may nagsipasok. Sa takong pa lang na nakikita ko, alam kong kabilang sila sa mga kandidata din. Heist, paano ko nito makakalabas? Pero hindi ko inaasahan na maririnig ko. Pinag-uusapan nila ako na, "Our family is too influential. No doubt she wins. I think her butt is fake. And the boob, too. She said surgery for that. She wins because of the obvious reason. They paid the judges." Siguro, normal na maging ganito ang usapan ng mga taong hindi makapaniwala na natalo sila. May kanya-kanyang batikos na wala namang katotohanan. Hindi na ako nagkubli pa. Lumabas ako sa cubicle at lahat sila nagulat sa akin. Pilit akong umiti sa kanila. Lumapit ako sa salamin at naghugas ng kamay. Natahimik sila hanggang sa pinunasan ko na nga ang kamay ko at iniwan sila na masiglang ngiti. Ano man ang sabihin nila, alam ko sa sarili ko. Ginawa akong lahat, alam ko na hindi ako gumawa nang di kayo kapapatas sa mga kandidata. Hindi nabayaran ng mga judges. Wala akong pinaoperahan sa katawan ko. At higit sa lahat, hindi gagawa ang pamilya ko na hindi ko magugustuhan dahil isang pamilya ko sa merong paninindigan. Kahit sabihin pa rin ang malakas ang impluwensya nila, sa kanila yun. Sa pagiging masinop at masipag nila yun. At nagagalak ako sa pamilya ko. Wala akong dapat ikaya sa sarili ko at lalo na kung tungkol sa pamilya ko. Pagbaba ko pa lang sa eroplano, agad sa akin sa malubong ang mga batang babae na may mga hawak na maliliit na watawat. Saka naman sa akin sila tong kwintas na gawa sa bulaklak. Mapapangiti ka na lang sa makikita mo. Sa paglabas ko sa airport, napakaraming tao nag-aabang sa akin. Namalayan ko na lang nagsisulputan ng mga tauhan ng pamilya ko. At nagtaka na lang ako kung bakit may ibang pin sa damit ako nakikita. Phoenix? Ganito na rin ba ang pin ng mga taong ipinadala galing sa otoridad? Mas marami sila kaysa nga sa tauhan ng aking pamilya. Tumambad sa aking panig na tatlong lalaki na nakangiti. Yung dalawang mukha hindi pamilyar. Ngunit yung isa, sekretary ni Papa, si Secretary Fortes. Ngumiti naman kagad ako dito. O halos hindi nga mawala sa aking labi ang mga ngiti ko. Ang hinahanap ko talaga yung pamilya ko. Nagbabaka sakaling sasalubungin nila ako, pero andito sa Secretary Fortes na ibig sabihin, hanggang ngayon abala pa rin sila. Nakakalungkot, ngunit bata pa lang ako, naunawaan ko ng ginagawa nila para sa bayan. Congratulations, Miss Dahlia. Masiglang ngiti na matandang sekretary ni Papa. Maraming salamat po, Secretary Fortes. Sina Dad? Napagdesisyonan nila na hintayin ka sa manson. Hindi naman kasi akalaing napakaraming taong sasalubong sa inyo. Ganon po ba? Mas nakabubuti nga na sa bahay nilang kami magkita-kita. Masaya ako malaman na naghihintay sila sa akin. At napalingon ako sa dalawang kasamahan nito. Nakuha naman ng Secretary Fortes ang ibig sabihin ng titig ko. Miss Dahlia, si Executive Secretary Philip. Tukoy niya sa katabi nitong parang isang Japanese. Inilahad dito sa akin ng kamay. Nice to meet you, Miss Dahlia. Hindi naman ako nagdalawang isip abutin ang kamay niya. Executive Secretary Enzo. Pakilala naman ng katabi nito na bata pa. Ngunit baka sa mukha niya na maayos itong ginagawa ang trabaho niya. Gaya ng kay Secretary Philip, kagad inabot itong kamay sa akin at nakikamay na lang din ako. Ang tanong, kaninong mga sekretary sila? Bakit sila pinapakilala sa akin ni Secretary Fortes? Hindi ko magawang tanungin pero sigurado may kinalaman to sa mga tauhan na merong Phoenix na pin. Mga tauhan nga talaga siguro sila na pinadalang ng otoridad. Sa pangunguna ni Secretary Fortes, nakalabas kami na maayos sa airport at nag-aabang na mga sasakyan. Ang dami. Tahimik na lamang akong sumakay. Ang akin lang nananabik akong makita ang aking pamilya. Agad na sumilay ang ngiti ko sa labi na maging pamilya sa akin ang daan pa uwi ng bahay. Ang mayayabang na punot sa ribang hangin na nalasap ko simula nung bata pa lang ako. Hindi nga sa kalayuan at tatanaw ko ng bahay namin. Malawak ang bakuran at dahil dyan nagkaroon nga ako ng masiglang kabataan. Tumigil ng sinasakyan ko sa tapat ng bahay namin. Nakailerang katulong ang naghihintay sa paglabas ko at ako niyata napakasayang babae sa mundo nang makita ko si Papa. Ngumiti pero mangiyak-iyak na makita ko. Hindi na nakapaghintay na makalapit ako. Sinalubong na ako nito't niyakap na mahigpit. Ang daddy kasi napaka-emotional niyang tao. Congratulations, Dahlia, bulong ni Papa. Sa wakas, nasuklian ko rin ang lahat ng suporta nila sa akin. Napayakap ako kay Mama at halik sa pisngi din. Congrats, Iha! Si Kuya Simon nakatayo lang at naka-cross arm. Tipong hindi niya ako binati kagabi. Ngumiti na lang ako sa kanya. Napatango ito sa katuloy lang ang tumalikod. Lumapit naman na sa akin si Ate Rebecca na naka-cross arm din.
Sa totoo lang, terno-terno sila ni Mama at pareho na naman nga ang damit nila. Ang sabi, napaka-daddy's girl ko at si Rebecca naman, napaka-mommy's girl. Si Kuya napapagitna na lang ata. Pero alam ko na pantay-pantay ang paningin ng aking mga magulang sa aming lahat. Congrats, sis! Bati ni Rebecca na para nanggaling sa lagusan ng ilong niya. Actually, minsan hindi ako nagparitoke, pero itong kapatid ko sa daming pinabago sa kanyang katawan, parang hindi na siya tao, nagmumukhang Barbie doll. Maganda naman pero para sa akin, mas maganda pa rin yung natural. Hindi mo talaga inalis ang corona mo. Natulog ka siguro, suot mo pa yan. Ah, gusto mong subukan? If you don't mind. Pangisi niya sabi. Kaya inalis ko sa aking ulo, saka nga inilahad sa kanya. Kinuha naman niya at tinitigan. Ngunit hindi ko inaasahan ang bigla nitong inihagi sa sahig at naputol yung... Rebecca! Si Papa. Pero nakatitig lang talaga sa akin si Rebecca. Pupulutin ko na sana yung corona ng inapakan nito. Talaga bang magbubulag-bulagan ka na lang, Talia? Hindi ka nakakatulong sa amin. Gusto mo lagi yung palagi kang sinusuportahan. Kala mo ba may tutulong kang corona sa pamilya natin? Sa bagay, malaki ang papel ng corona mo kung bakit ikakasal ka na. Congrats sis sa darating mong kasal and good luck. Rebecca! Ay, sorry dad. Naunahan kitang i-inform siya. Pasensya na. At tuluyan na nga tumalikod si Rebecca. Si Mama naman ay siya itong pumulot ng corona kong nasira. Pasensya ka na sa ate mo, Talia. Dinaratan yata ng anxiety niya plus yung kabuwanan. Anong ibig sabihin ni ate Rebecca, Dad? Mom? Sanay ako sa ugali ni ate Rebecca. Maarte siya at medyo nga moody. Pero hindi ko inaasahan na narinig ko sa kanya. Ako? Ikakasal? At dahil yun sa koronang naipanalo ko, hindi ko maintindihan. Nasa sala kami ngayon at kaharap ko mga magulang ko. Nakapikit lang si Papa at hinihilot ang kanyang sentido. Habang si Mama naman abala sa pagtimpla ng tsaa. Totoo ba ang sinabi ni ate Rebecca? Naglakas daw ba ako magsalita? Sobrang di ko talaga inaasahan na ganito ang sasalubong sa akin. Akala ko talaga magiging masaya sila. Pero bakit ganito ang mukha ni Papa? Para bang napakabigat ng pasanin ng koronang naipanalo ko. Hindi kami pumasok ng trabaho. Nilinis namin lahat ng schedule at appointment sa araw na to para nga ipaliwanag sa iyo tungkol sa bagay na yan. Mahinahong sabi ni Mama. Ngunit kumiti ako. Usap-usapan sa Miss Universe Organization ang mga bagay tungkol sa pagpapakasal pagkatapos ng pageant. Ngunit Mom, Dad, hindi ako makarelate kasi wala naman ako maniligaw o kasintahan man lamang kaya't imposible ang sinabi ni ate Rebecca. Carlota, si Papa na hindi pa rin minulat ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Ang sinabi ko, hayaan niyo muna siya magpahinga. Pero ano to? Mas makabubuti nga na sinabi ng Rebecca para hindi ka na mahirapan pa, Walter. Ina ako na ng anak mo, kaya huwag ka na magpaligoy-ligoy pang ipaliwanag sa kanya. Tugon ni Mama. Nakatitig lang ako sa kanilang dalawa habang ang koronang sinila ni Rebecca ay nasa mesa. Sa ayaw at sa gusto mo, o kahit sa Talia, kailangan ng anak mong gawin yon. Okay lang po, Dad. Makikinig po ako. Kitang-kita naman sa aking ama na hindi siya mapakali. Alam ko rin ako naman ang bagay na to, tutol si Papa at dalawa kami. Ikakasal ka na, Talia. At tuluyan ngang binuksan ni Papa ang kanyang mga mata. Napangiti ni lamang ako. Binibiro siguro nila ako. It's a prank lang, diba? Ngunit hindi naman sila marunong sa bagay na yon. Sa akin, walang imposibleng biruin sila. Sinusubukan ba nila? Ito ba ang di ko inaasang sorpresa nila? Hindi ito biro, Talia. Nabasa yata ni Papa ang mukha ko. Nilapag ni Mama sa harapan ko ang tasa at harapin din ni Papa. Kinuha ko na lang ito at mainam na humigop ngunit napasong dila ko. Buti na lang di ko nabitawan ang tasa. Ngunit wala po talaga ako maniligaw sa kakasintahan. Paanong ipinagkasundo ka ng mama mo? Walter? Bulyaw ni Mama kay Papa na hindi ko inaasahan. Nagulat din yata si Mama sa sinabi ni Papa. Alam mong di ko yan magagawa. Mama, nag-aalala akong baka atakin sa alta presyon si Mama. Makikinig po ako. Hindi kita pinagkasundo, Talia. Sadyang ang pamilyang to kailangang sumang-ayon sa bagay na kailangan mangyari. Walter, wag mo sa akin isisi ang lahat. Talia, tumatanggi ako sa kasundaang to dahil labis kitang inaalala ngunit huwag kang mag-alala anak, Talia. Yung lalaking pagkakasundo namin para sa'yo, kaya kang protektan at mabibigay ang lahat ng gusto mo. Mas pinili lang ni Papang manahimik at muling ipikit ang kanyang mga mata. At ginawa namin to dahil iniisip namin na mas mapapabuti ka sa kanya. Wala nga ako maniligaw at kasintahan, ngunit sila din na naghanap ng mapapangasawa ko.
Teka lang, bakit parang nagmamadali? Sino? Sino pong lalaking? Sobrang hindi talaga ako makapaniwala. Nagugulat ako sa mga narinig ko. Parang bigla nila akong pinamigay. Sinenyasan ni Mama sa Secretary Fortes at lumapit to sa kanya para bigay ang folder. Saka naman nilahad sa akin ni Mama. Alam kong kilala mo siya. Binuksan ko na lamang ang folder at kagad sumalubong sa aking paningin ang larawan ng isang lalaking matapino at napakakisig. Ngunit nagkamali si Mama ng hinala na makilala kong lalaking to. Umiling ako sa kanya na kinagulat niya. Hindi mo kilala ang binatang may-ari ng pumapayagpag na kumpanya sa larangan ng negosyo ngayon? Umiling kaagad ako. Ano ba ang alam ng babaeng yan pagdating sa negosyo? Pinalayak ko kasi ng ganyan. Daan ni Ate Rebecca at nakapagbihis na ito. Labas muna ako. Baka hindi ko pa makontrol ng sarili ko. Nang tumalikod si Ate Rebecca, saka ko napagtanto na ang lalaki sa larawan ay yung mga larawang tinatago ni Ate Rebecca. Yung lalaking hinahangad niya. Mama, parang mali. Ang lalaking to may lihim na pagtingin si ate sa kanya. Bakit, Talia? Pandidilat ng mga mata ni Mama, ngunit binawi ito ng ngiti niya. Hindi ka ba natutuwa? Napakapanad mo. Ang mga nais ng ate mo sa'yo napupunta. Ganyan ka namin kamahal. Pero Mama, shh! Sa ayaw at sa gusto mo magpapakasal ka sa kanya at ngayon yung darating na linggo. Mama? Nagulat ako. Talagang napakabilis at nilakasan ko ng aking loob na umiling ako. Talagang tatanggihan ko ang bagay na to. Bilang Miss Universe, may tungkulin ako at hindi ako maaaring mag-asawa dahil kaliwat kanan ng mga project na gagawin. Hindi mo ako kailangan pangalalan, Talia. Alam ko ang tungkol sa bagay na yan. Andito sila para nga kunin ang pagbitaw mo sa katungkulang yan dahil lang sa koronang yan. Yung dalawang executive secretary na pinakalala sa akin ng Secretary Fortes kanina, narito at naupo na nga sa harapan namin. Ngunit, gentlemen, Bukas gagawin ng anak namin ang tungkol sa bagay na to. Ginawa ng anak ko lahat para may panalo kanya ang kanyang titulo ngayon. Hindi maganda na kagad nating ipilit ang bagay na pagpabitaw niya ng ganito kaaga. Sinabi ni Papa. Hindi ito makatitig sa akin. Yung dalawang lalaki napatango at waling tumayo. Pero bago pa man sila makaalis sa harapan namin, naunahan ko na sila. Para akong binabangungot. Alam ko, hindi papayag si Papa sa nangyayari ngayon. Pero ano to? Talia, hindi pa kami tapos. Nais kong magising sa panaginip na to. Talia, hayaan mo na muna siya, Carlota. Sinong hindi magugulat sa mga narinig niya ngayon? Ang problema sa'yo, Walter, masyado mong kinukonsente si Talia. Tingnan mo, tinalikuran na lang tayo basta-basta. Ngunit sa gusto man niya o hindi, magpapakasal siya. Ano nga kayang naisip ni Carlota at nais na ipakasal si Talia sa anak ng boss nila? Ano ang gagawin ni Talia ngayong tila buo ng desisyon ng pamilya niya na ipakasal siya sa lalaking hindi niya gusto at kilala? Magagawa kaya niyang takasan ng bangungot na ito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.